minsan natikman ang init ng iyong halik. Akala ko narating ko na. Bakit mo pinagkalat ang video natin? Ano bang kasalanan ko? Ano bang pagkakamaling ginawa ko sa'yo? Mali ba na ikaw ang inibig at pinarusahan mo ako ng ganito? Winasak mo ang buong pagkatao ko. Bakit ito ang kabayaran ko? Kapag nagmahal ka, pairalin mo ang isip bago ang puso. Kapag puso ang nanguna sa ating pagdedesisyon, tiyak na kapahamakan ang kasasadlakan. Irespeto ang sarili ng higit sa lahat para irespeto ka rin ng mga taong nakapaligid sa iyo. Ang respeto ay hindi dapat binibigay sa kapwa natin dahil sa lahat ng oras, hindi ito dapat na mawala para sa ating sarili kung gusto nating irespeto rin tayo ng ibang tao. Hanggang saan kaya ang kaya mong gawin para sa taong mahal mo? Kung hindi natin kayang respetuhin ang ating sarili, mawawalan din ng dahilan ang ibang tao na irespeto tayo. Ang respeto kasi ay parang pagmamahal na kailanman ay hindi natin dapat pinagdadamot sa ating sarili. Ang kwento natin ngayong araw ay pinadala ni Lynette, 23 years old, nag-aaral ng 4th year college sa isang sikat na universidad sa Bicol. Siya ay taga Camarines Sur. Si Lynette ay isang babaeng walang ibang ginawa kung hindi ang magmahal ng totoo. Kaya naman dumating siya sa punto na halos makalimutan niya na pahalagahan ang kanyang sarili. Ang palagi lang kasi niyang iniisip ay kung paano magiging masaya ang taong minamahal niya. Hanggang sa dumating ang araw na siya na mismo ang makaramdam na hindi na tama ang pagmamahal na ibinigay niya sa kanyang karelasyon. At kung kailang handa na siya, piliin ang sarili niya, saka naman nasira ang kanyang buong pagkatao. Dahil sa iskandal na kanyang kinasasangkutan sa taong kanyang minahal. Handa na ba kayong mainis at maluha sa kwentong pinadala ni Lynette? Ano ang sakripisyo na kanyang pinagdaanan? Nalampasan kaya niya ang kahihiyan na kanyang nasangkutan? Paano siya nagsisi at narealize niya na mali ang kanyang paraan ng pagmamahal? Kapag nagmahal tayo ng ibang tao, ay hindi natin dapat na minamahal ng higit pa sa ating sarili. Dahil pwedeng hindi natin makalimutan na irespeto ang sarili natin kapag sinimulan na nating paikutin ang ating mundo sa ibang tao. Magandang araw po sa inyo, Tita Merl, at sa inyong taga-subaybay na kagaya ko. Gusto ko pong ibahagi ang aking karanasan upang mag-iwan ng aral, lalong higit sa kabataan na halos pinaikot ng mga taong minamahal at pinagkatiwalaan nang hindi iniisip ang maaring bunga ng relasyon kapag nagkasawaan na. Hayaan mo na simulan ko ang aking kwento. Ako ay nasa 4th year college na. Naging boyfriend ko ay si Jumel na halos ako na ang gumagawa ng gawain at mga activities niya sa school kasi masilig niya ang mga gawain sa sports. At dahil sa ayaw ko na siya ay bumagsak sa ilang subject, kaya ako na ang gumawa ng reflections at project niya kung kaya ko lang din naman. Natutuwa kasi ako na natutulungan ko siya sa kanyang pag-aaral, Tito Merl. Gwapo po si Jumel, Tita Merl. Matangkad, kamukha siya ni Coco Martin. Kaya marami ring babae ang nagkakagusto sa kanya. Pero ako ang maswerteng babae dahil ako ang kanyang naging girlfriend. Kamukha
ako nga po pala si Christine Hermosa. Inilihim ko na muna po ang aming relasyon sa aking mga parents dahil ayaw po nila ako na magkaroon ng karelasyon. Pinakilala ko ang aking boyfriend na isa ko lamang kaklase at kaibigan. At pumayag naman ang aking boyfriend sa ganoong setup. Mabait po si Jumel, makulit at may sense of humor. Kung kaya't hindi siya boring kapag kasama ko siya. Halos 1 taon na rin kaming magkarelasyon dahil matagal na rin kaming, kaya nangungulit po siya sa akin na dapat daw may mangyari daw sa amin dahil yun daw ang nagpapatibay sa isang relasyon. Sinubukan ko pong tumanggi, Tita Merl, sa gustong mangyari ni Jumel ng mga araw na yon. Pero tuluyan na rin akong bumigay at sinuko ang aking bataan sa kauna-unahang lalaking tinibok ng puso ko. At pagkatapos naming gawin ni Jumel ang mga bagay na yon, ay mas lalong naramdaman ko ang pagmamahal niya. Dahil siguro kasi iba ang higpit ng yakap niya sa akin ng mga oras na yon. At kita ko sa mukha niya na sobrang natuwa siya dahil binigay ko na ang matagal niyang hinihingi sa akin. Ang aking buong sarili na ang sabi ni Jumel ay 1 beses lang namin gagawin yon, Tito Merl. Pero naulit pa iyon ng ilang beses dahil madalas niya akong kinukulit. Gagawin daw namin ang mga bagay na iyon. Ayaw ko na rin sanang ulitin namin, pero hindi ako makatanggi sa kanya, lalo na kapag siya'y nagtatampo. Ayaw ko talagang gawin yon, kaya lang ayaw ko rin na mag-away pa kami ni Jumel, Tito Merl. Nung first anniversary namin, nagre-request siya na gawin ang hindi maganda. At pinilit niya ako na i-record ang aming gagawin. Kahit ayaw ko, ay napilitan na rin ako dahil nagagalit na siya sa akin. Hinayaan ko na lamang na i-record ng cellphone niya na malapit sa amin ang ginagawa namin. Naging sunod-sunuran lang ako sa gusto niyang ipagawa sa akin dahil may tiwala naman ako sa kanya na hindi makakalabas ang video na yon. Nahihiya ako sa aking ginawa dahil ako ay mula sa isang konservatibong pamilya. Wala na akong papa, tanging si mami na lamang ang nag-aalaga sa aming 3 magkakapatid. Pangalawa ako sa aming 3 magkakapatid at nagtatrabaho abroad ang aking ate. Hindi naman mahigpit ang pag-aalaga at pagpapalaki sa aming magkakapatid ang mami ko. Pero hindi siya nagkulang sa pagpapaalala sa amin na maging maingat kami sa aming mga sarili at huwag naming hayaan na makagawa kami ng pwede naming ikapahamak. Alam ko naman na mali talaga na hinayaan ko si Jumel na kuhanan ng video ang ginagawa naming kalaswaan. Pero malaki kasi ang tiwala ko sa kanya. Pinanghawakan ko ang pangako niya na hindi niya iyon sisirain. Hindi porket madalas nating kasama ang isang tao, ang ibig sabihin ay lubusan na natin silang kakilala. Dahil ang ugali ng tao ay parang panahon na anumang oras ay pwedeng bigla na lang magbago. Yun ang sabi nila, Tita Merl. Napatunayan kong totoo nga dahil biglang nagbago ang ugali ng boyfriend kong si Jumel. Lagi na lang siyang magagalitin, lagi niya akong sinisigawan at minsan pinapahiya sa ibang tao. Siloso siyang masyado, kapag may kausap akong classmate ay nanlilisik ang kanyang mga mata sa akin. Nahihirapan na rin ako na unawain ang kanyang ugali na biglang nagbabago mula nang ibinigay ko sa kanya ang aking sarili.
Nanlamig ang pakikitungo niya sa akin. Pinaseselos niya ako sa mga babaeng nasa campus. Minsan, hindi niya ako iniimikan. Hindi na rin siya nagpaparamdam na dati lang niya akong kinukumusta. Dati, sabay kaming kumakain, pero ngayon parang iniiwasan na niya ako. Nahirapan na rin ako, Tita Merl, parang gusto ko nang sumuko. Alam ko namang may problema sa ugali noon si Jumel sa relasyon naming dalawa. Pero, tiniis ko pa rin ang lahat ng iyon. Ayoko kasi na mawala siya sa akin at ayoko na matapos ang relasyon naming dalawa. Tito Merl, hindi yun ang unang pagkakataon na nasaktan ako ng pisikal ni Jumel. Kaya naman, grabe talaga ang inis ng aking kaibigan na si Jenny. Ilang beses na kasi akong pinayuhan na hindi na raw healthy ang relasyon namin. Kaya dapat ay makipaghiwalay na ako dito. Pero ilang buwan ko pa ring tiniis ang ugali na yon. Wala mahal ko talaga siya. Gusto ko siyang makasama habang buhay kasi sa kanya ko binigay ang kauna-unahang pagkakataon ang sarili ko. Kaya gusto kong piliting ayusin ang relasyon namin dahil ayaw kong mawala siya sa buhay ko. Lahat namang tayo ay marunong mapagod, magtiis, hanggang sa makaramdam na lang tayo na gusto na nating sumuko. Dahil dumating na ang point, lalo na nang sinasaktan na ako ni Jumel. Dahil isang kaklase ko naman ang pinagsilosa niya. Sinampal niya ako kasunod ng malulutong na mura, masasakit na salita. Kaya ng mga oras na yon ay hindi na ako nakapagpigil at tinapos ko na ang relasyon naming dalawa. Nakita ko ang biglang pagbabago ng mukha niya na para bang nagulat siya at nagsisi sa ginawa niya sa akin. Pero pagod na akong magtiis. Hindi ko na siya kayang bigyan pa ng isang pagkakataon na ayusin muli ang relasyon namin. Tito Merl, tinakot po niya ako na ipagkakalat niya ang video namin kapag hindi ako nakipag-ayos sa kanya. Hindi na ako nakasagot sa tanong na yon ni Jumel. Bigla kasi akong kinabahan, kaya wala na rin akong makapana salita. Hanggang dumating na si Jenny na dahilan para bigla nang umalis si Jumel sa harapan ko. Gusto pa sana siyang habulin ni Jenny, pero sinabi ko sa kanya na hayaan na lamang umalis si Jumel dahil wala namang siyang ginagawa sa aking masama. Hindi ko na sinabi kay Jenny ang pagbabantang ginawa sa akin ni Jumel. Tito Merl, dahil nahihiya ako na malaman niya na pumayag ako sa pagbivideo. Sobrang hirap, Tita Merl, dahil sobrang nag-aalala ako na baka tutuhanin ni Jumel ang pagbabanta na ginawa niya sa akin na mga araw na yon. Nang makauwi na ako ng bahay, Tita Merl, ay hindi pa rin maalis sa isipan ko ang pagbabanta ni Jumel tungkol sa video na ginawa naming dalawa. Pero pilit kong kinukumbinse ang sarili ko na hindi naman siguro gagawin ni Jumel na ikalat ang video na iyon dahil naniniwala ako na kahit papaano ay may respeto at pagmamahal pa rin siyang natitira para sa akin. Tito Merl, hindi pa rin siya huminto sa panggugulo sa akin. Kapag nakikita niya akong walang kasama sa school, ay nilalapitan niya ako at pilit na kinakausap. At sinabi niya na balikan ko na siya. Sinubukan ko na pakiramdaman ang sarili ko, Tito Merl, kung may pagmamahal pa ba akong nararamdaman kay Jumel, na pwede kong gawing dahilan para balikan ko siya. Kaya lang, wala na talaga. Sadyang napagod na ang puso ko na mahalin siya. Kaya nang matigas ang aking desisyon na hindi na ako muling makipagbalikan sa kanya. Isang araw, pinakita sa akin ni Jenny ang isang kumakalat na video. Nakita ang mukha ko lang.
Tinatanong ako, nako ako ba iyon ng nasa video? Halos maiyak ako nang makita ko ang sarili ko sa video na pinapapanood sa akin. Tito Merl, tinutuo talaga ni Jed ang ginawa niyang pagbabanta sa akin na ipapakalat niya ang video. Ang malaswang video na kinuhanan ni Jomel nung magkasama kaming dalawa noong anniversary namin. Kaya lang, sa video na yon, Tito Merl, halos mukha at katawan ko lang ang kita. Dahil edited na yon, at pakiramdam ko sa mga oras na yon, bigla tuloy akong umalis. At nagpunta sa covered court, kung saan sinundan naman ako ni Jenny. At dahil tinuturing ko rin siyang totoong kaibigan, ipinagtapat ko na sa kanya noon na ako talaga ang nasa malaswang iskandal na yon. At si Jomel pa ang kumukuha ng video. Nalaman na rin ng mga magulang ko ang kumakalat na video. Kaya sa kauna-unahang pagkakataon, nasaktan ako ni Mami ng pisikal at napagsabihan ng masakit na salita. Hindi ko naman sila masisisi. Dahil sobra kong sinira ang tiwala niya, sinubukan ko siyang yakapin habang paulit-ulit akong humihingi ng tawad sa kanya. Pero pilit na lang akong tinutulak hanggang sabihin niya na ikinahihiyanan niya ako. Tito Merl, kumalat na ang videos ko kahit sa aking mga kamag-anak, kay ate na nasa abroad, pati na rin sa mga teachers at classmate ko. Hindi ako iniimika ng lahat ng tao, ng lahat ng mga kamag-anak ko, at pinagtatawanan ako ng taong kakilala ko. Dahil sa nangyari, kaya naman hindi na ako lumabas pa ng bahay. Pati ang mga kapatid ko ay naapektuhan na rin sa pangyayari. Sinubukan kong tawagan sa Jomel para i-delete ang mga videos ko. Pero hindi na niya sinasagot ang mga tawag ko. Gusto ko kasing makiusap sa kanya na ihinto na niya ang ginagawa niyang pagpapakalat ng video. Alam ko na masyadong mabilis ang pagkalat ng balita. At alam ko rin na hindi ko na mapipigilan pa ang pagkalat ng iskandal ko sa social media at iba pang panig ng mundo. Tumawag muli si Jomel sa akin na makipagkita. Kapag hindi raw ako nakipagkita, ay ipagkakalat pa raw niya ang isa ko pang video. Sabi ko sa kanya, hindi ako natatakot sa kanya dahil alam ko na may ipapagawa na naman siya sa akin. Hindi na ako babalik pa talaga sa kanya at hindi na ako papayag na may mangyari pa sa aming dalawa. Hindi na rin ako nakapagpigil at nailabas ko na ang lahat ng sama ng loob ko sa kanya. Mula sa pagiging siloso niya, mapanakit na boyfriend, hanggang sa pagkawala ng pagmamahal na dati kong nararamdaman para sa kanya. Ang nararamdaman ko sa kanya ngayon ay galit. Galit siya ng mga oras na yon. At muli akong pinagbantaan na ipagkakalat niya ang isa ko pang malaswang video. Tinawagan ako uli ni Jenny para sabihin na may kumakalat na namang bagong video ko. At yun ay ang tinutukoy ni Jomel na nakaluhod ako sa harapan niya habang kinukuhanan niya ako ng video. Hindi lang yun ang kumalat kong video, pati na rin ang iba't ibang version ng kwento niya. Pakiramdam ko noon ay nandidiri ako sa katawan ko dahil sa video na yon. Parang wala akong kakampi at dahilan para mabuhay. Dahil puro kahiyan ni lamang ang binibigay ko kina Mami dahil sa sobrang na-stress at na-depress na ako sa nangyari sa buhay ko ng mga oras na yon. Hindi ko na napigilan ang sarili ko na subukang tapusin ang buhay ko. Nasa kwarto lang ako noon at inabot ko ang blade
mula sa pencil case ko at doon nga ay sinimulan kong laslasin ang pulso ko. Nagising na lang ako na nasa loob na ako ng hospital kasama sila mami at ang aking kaibigan. Nang makalabas na ako ng hospital ay naglakas loob akong sampahan ng kaso si Jomel. Gusto ko na rin kasing matapos ang panggugulo na ginawa niya sa akin noon at isa pa, pinaramdam naman ni mami ang kanilang suporta at tutulungan daw nila akong maibalik ang normal na buhay ko. Nahuli din sa wakas si Jomel, Tita Merl, sa sobrang galit ko nasampal ko siya at nasigawan. Galit na galit din sa kanya ang mami ko pero mas nangingibabaw ang mga sigaw ko noon habang kausap ko siya. Na mahigit 1 taon kasi na relasyon naming dalawa, iwala akong ibang ginawa kung hindi ang mahalin siya at gawin lahat ng gusto niya. Pero pagsira pa pala sa buhay ko, ang isusukli niya sa lahat ng pagmamahal na pinaramdam ko sa kanya. Palagi namang akong kinakausap ni mami at ng mga kapatid ko. Palagi nilang pinaparamdam sa akin na sa kabila ng mga nangyari ay nasa tabi ko lang daw sila at hindi nila ako iiwan. At doon ko nga na-realize na mali talaga ang ginawa kong pagtatangka ng masama sa buhay ko dahil palagi naman akong may pamilya na pwedeng hugutan ng lakas na loob para maging matatag. Kaya naman, muli akong nagkaroon ng lakas na loob na subukang ibalik ang normal kong buhay. Pero hindi na ako nag-aral. Tita Merl, nag-abroad na ako kasamang aking ate ko. Para malimutan ko ang masalimuot na pangyayari sa aking buhay. Habang si Jomel ay naghihimas sa malamig na rihas sa bilangguan. May mga oras din na naririnig kong pinag-uusapan ng ibang tao ang tungkol sa malaswang iskandal. Pero nagpakatatag ako at pilit kong ipinakita sa lahat na ang taong nadadapa ay kayang bumangon at muling magpatuloy sa paglalakad sa buhay dahil ang lahat ng yon ay lilipas din. Hindi ko man mabubura ang nagawa kong pagkakamali noon, pero ang mahalaga, hindi ko na yun uulitin pa. Maraming salamat po sa pagkikwento ng buhay ko at sana ay makapag-iwan ng aral na anumang oras tayo ay pwedeng madapa at magkamali. Pero palaging may pagkakataon na muling bumangon para lumaban sa hamon ng buhay. Kapag nagmahal tayo ng ibang tao, ay palagi tayong magtira ng kalahating porsyento o higit pa na pagmamahal para sa ating sarili, para hindi mawala ang dahilan ng ibang tao na irespeto tayo. Maraming salamat po, Lynette, sa pagbabahagi ng totoong kwento ng buhay mo. Hindi talaga biro ang pinagdaanan mo sa ginawa sa iyo ng dati mong karelasyon. Yung binigay mo na ang lahat, yung tiwala, pagmamahal, pero ipinahamak ka lang din niya sa huli. Mabuti na lang at may mga tunay kang kaibigan at mga pamilya na hindi ka iniwan na nag-iisa. Tama ka sa mga sinabi mo na sila ang dapat mong kinukuhanan ng lakas ng loob sa tuwing pakiramdam mo iko'y nangihina na. Pero sa susunod na maramdaman mo na para bang wala kang kakampi sa mundong ito, ay manalangin ka lamang at ipaparamdam sa iyo ng buong may kapal na kailanman ay hindi ka nag-iisa. Dahil kasama mo siya at ang paggabay niya, kahit gaano pa yan, ay tutulungan ka niya. Kahit gaano pa natin kamahal ang isang tao, kung sadyang mali ang ginagawa o pinapagawa niya sa atin, matuto tayong manindigan sa tama at sarili nating desisyon para sa bandang huli ay hindi tayo mapahamak at wala tayong dapat na pagsisihan. Hanggang sa muli, ako,
si Tito Merl. At ito ang kwento ng buhay mo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lapit